Yes, Ma'am Ami, magandang tanghali po sa iyo. Magandang tanghali Mukhang din. busy-busy po tayo sa ating pagsi-cellphone. Ma'am, sa nangyayari po ngayon, ito po, kalye survey lang po tayo. Oo. So, ano po masasabi niyo po sa sinabi ng isang international newscaster na nakakahiya daw po ang ating Pangulo dahil sa isang adik? Totoo din naman na adik ang presidente. Ano pa ba? Ano pa po ba ang magiging komento niyo doon? Ay gusto ko talaga siya mapatalsik dito sa Malacanang bilang presidente. Yun lang. Okay po. Thank you po, Ma'am Ami. Kayo naman po, Miss Nancy. Ano po ang masasabi nyo sa naturang balita na sinabi ng Ay, talaga. international Talaga naman reporter? na nakakahiya na siya. Okay. Nakakahiya na siya kasi ang mangyayari ngayon, lalo na yung mga OFW natin, sila na naman ang apektado doon. Kasi noong una, sasalitaan tayo ng taga-ibang bansa na tayo yung mga alipin. Dahil yung mga kasamahan natin doon, puro sila mga kasambahay lamang. Ngayon naman, may bago na naman silang ibubuli sa atin, lalo na sa mga OFW na apektado doon. Kasi sasabihin na naman nila na ang ating presidente ay adik. So bangag. Ang maapektuhan lalo nito yung mga OFW natin doon. Kasi nakakahiya yan na ang presidente ng Pilipinas ay isang drug addict at isang bangag. Kaya dapat tatanggalin na yan. Dapat mag-resign na yan. Resign na si ano na natin yan si Bongbong Marcos. Itapon na yan sa Pasig River. Kaya Bongbong, BBM, resign na. Please lang, please. Para sa mga taong bayan at lalo na doon sa mga OFW. Para sa ano nila doon. Kahihiyan man lang. Kahihiya, oo. Maawa ka. Please resign na. Yun lang, okay na. Okay. How about po, Ma'am Lisa? Ano naman po ang inyong tanging masasabi sa ating Pangulo ng Pilipinas, sa pangasalukuyang Pangulo natin dito sa ating bansa? Wala na akong message para sa kanya kasi alam ko naman hindi yan bibitiw kasi napakasakim sa kapangyarihan at sa pera. Tayo na lang talaga ang magpapatalsik dyan sa hinayupak na yan. Diyos ko, magkaroon ka naman ng moral decency, maawa ka sa amin. Maawa ka, bigyan mo naman kami ng kahihiyan. O, tinan mo yung mga OFW na yan. Lalo silang kinakawawa sa ibang bansa. Na paano, ang liit-liit ang tingin dahil sa'yo. Kasalanan mo yan. Hindi nila kasalanan yan. Yung mga tao ayun, no, ginagawang araw ang gabi, gabi araw. Pero marami sa kanila yung maliit ba ang tingin ng mga amo nila dahil sa gobyernong ito, mga pastila. Basta ganun. Di ba? Yan po mga kasolidong DDS. Ayon po sa ating mga natanong, at sila po ay mga silang taong bayan. So kayo po, kung ano man po ang inyong mga komento, so maaari po kayo mag-comment sa short video nito sa nangyayari sa ating bansa. At ako man sa ganang sarili ko ay hindi ko rin po masikmura ang mga naririnig po sa balita na ganun po ang ating pangkasalukuyang presidente, pero wala po tayong magagawa dahil walang iya po talaga ang nakaupo sa ngayon. So ganun lang po ang aking masasabi, at isa pong magandang tanghali po sa ating lahat at lagi po tayo mag-iingat. Nawa po patubayan tayo ng buong may kapal sa araw-araw natin paggawa. Maraming salamat po, shoutout po sa inyong lahat.